Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw guys, another update naman tayo patungkol naman dito sa WPS nating mahal, no? So ang video ito ay mula na naman kay Melb's Castle. So meron to pamagat na iyak China boss na to arestado ni PBBM. Kinasuhan na at hindi papaalisin ng bansa. Dito ka magdudusa, Diyos ko. Dapat naman talaga ganun, men. So yun na, bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Sa mga gano'n, hindi na natin ito patatagalin. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, mababagat ang video ito, iyak China boss na to arestado ni PBBM. Kinasuhan na at hindi papaalasin ng bansa, dito ka magdudusa. So, dapat naman talaga ganun, men. Kasi syempre, kapag sila naman may nahuhuling mga Pilipino doon, di naman nila pinapalabas ng bansa eh. Like, inaano nila doon, dinideath penalty nila, no? So, again, Melb's Castle, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Ang isang Chinese boss. Huli. Ulit. Arestado ang isang Chinese boss. Huli sa bypass operation ng Department of Agriculture. Tunito niladang frozen mackerel kasi ang illegal na pinapasok ng Chinese na to sa Pilipinas. Yun. Aabot sa kulang-kulang 200 million pesos ang halaga ng mackerel. Kamakailan nga lang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Anti-Economic Sabotage Act na nagpapataw sa mahuhuli na panghabang buhay na pagkakakulong at walang laya. So yun na, malaking epekto din kasi yung mga ganyan, men, no? Kasi maapektuhan yung kita sana ng bansa. Pinapasok ng illegal eh. Tapos alam nyo yung China, kapag yung mga taga-ibang bansa may ipinapasok silang mga illegal or mga hindi dinadaan sa tamang proseso, sobrang grabe yung parusa nila. Buti nga sa atin kasi kulong lang eh. Ang pinakaunang kaso ng malawakang sabotahe sa gobyerno. Hindi pinangalanan ng Chinese na to. Pero may backer daw to sa Bureau of Immigration kaya nakapasok pa rin ang niladang frozen mackerel. Diba? Tapos ngayon, kinakampihan pa ng BI. Can you imagine that? Mga mukhang pera talaga yan. No? E paano kung mga virus yung nakalagay dyan? Good luck Pilipinas. Ito ding mga nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno natin is mga mga gahaman din eh. Mukhang pera. Tuloy. Kuya na tong iniimbestigahan. Ipapamigay naman ni Pangulong Bongbong Marcos ng libre ang nasabat na frozen mackerel. Ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act na bagong batas natin para patibayin ang sanksyon sa mga sumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty. Hindi. Diba? Sanction. So, tignan natin kung lalago pa talaga yung batas na yan, or maapektuhan talaga yung mga, mga negosyante dyan. Kasi baka at first lang din yan. Diba? Baka kalaunan, bigla na namang, may mga nakakapasok na naman din. Kasi syempre, alam nyo, yung mga tawag dyan, yung mga karakas nila dyan, kapag may binibigay ka, wala nagpapabayad ng mga hinayupis na yan. Ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Sinisira ang merkado dito sa Pilipinas, pinagkikitaan ng tao, wala namang bumabalak sa gobyerno at yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang. Yun. Tapos hindi na nga natin makontrol kung paano nila i-release dahil nakita natin kasama na rin yan sa ibang agricultural product na kahit na makapag-import sila ng mura, iniipit muna nila bago pataasin ang presyo, bago na bibitawan sa merkado. Grabe. Kaya ito yung buong tinatawag na chain na kailangan natin buwagin. Kung bibigyan natin ang bawat... But anyways, nice move pa rin sa administration. Pero yun nga, ang hiling lang talaga natin is sana magtagal siya na ganyan, mahigpit. Kasi malay natin, di ba? Baka ngayon lang din yan mahigpit. Diba? Next time, wala na yung mga nakaupo dyan or whatsoever. Nagpapabayad na. Sana hindi naman or wag naman sana. Diba? At halimbawa, pamilya, bawat tao, bigyan natin ng tigi 1 kilo. Makakapagbigay tayo ng 1 kilo sa 580,000 na tao.
Kaya yan ang gagawin natin. At bibigay natin yun. Anyways, good move yun na mangbigay. Pero sana muna, i-check muna yung mga mackerel na yan. Baka may dalang something yan or mga chemicals. Kasi alam naman natin na yung China is mahilig sila sa ganyan. Halimbawa sa mga evacuation center, doon sa mga hospital, bibigay natin sa mga yung mga home natin, sa Bucor, lahat yan. Tama, sa mga Bucor para meron tayo, para naman hindi masayang. Dahil meron namang inspeksyon na ito, safe for human consumption. Kaya pag Goods yun. Kasi safe naman daw pala sa human consumption. Mas mabuti na yung sure. Sigurado, di ba? habang pwede pa, distribute na natin para hindi naman masayang at Buti nga sa kanila. magamit naman ng ating mga kababayan. So, yun lang. At I hope that this is the first of many operations such as this dahil this is very, very important at kailangan natin ma-control, kailangan natin supervise ang ating food supply. At pagka tuloy-tuloy ang ginagawang ganito, hindi natin magagawa yun. And that's why we enacted into law the Anti-Agricultural Sabotage Act. So that's what today. Now we will proceed to the DSWD distribution together with the local government of Manila. Nice. Wala nang nagawang maganda ang mga Chinese sa Pilipinas. Yeah. Nakakahiya. Sana masundan pa tong illegal na gawain ng mga Chinese. Anong masasabi nyo dito? Sana masundan pa tong illegal na gawain ng Chinese. Tricky yung question na yun. But anyway, so yun lang muna guys. So ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So supportahan nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Yung tanong ni Melbs Castle na sana masundan yung mga illegal na gawain nila. Ewan ko kung ano yon, but yeah, mas maganda sana kung wala nang gagawa ng illegal Pero at the same time, kung gagawa sila, parang din kasi yun satisfying yun na kapag gumagawa na naman sila ng kalokohan, is nahuhuli sila. Tapos isa-isa silang bumabagsak dito sa kulungan natin. 'Di ba? Tapos sana din if ever talaga magsunod-sunod na sobrang dami nating mahuli. 'Di ba? Like siguro in 1 month meron tayong mahuling 10 na mga big cases na ganyan. Wala na sana buong bansa na yung iban. 'Di ba? Para magtanda din sila ba? Kasi syempre for sure hindi naman siguro ngayon lang yan 'Di ba? Kasi pwede naman nilang biruin nyo. Grabe yung mga business nila dito sa loob. 'Di ba? Pasok na gala. Tapos nagbabayad. Yun, Bureau of Immigration. Can you imagine that? Grabe na talaga yung nangyayari sa bansa natin Ewan ko kung bakit sila sobrang nasisilaw sila sa pera. To the point na pinapapasok nila yung mga ganyang produkto, ini-smuggle nila Tapos, yun, kaya yung din natin, yung bansa din natin, medyo kakapusin talaga sa pera. Kinukurap na nga yung pera ng bansa, kulang pa. 'Di ba? Yung iba pang hindi pa napapasok mismo sa kaban ng bayan. Ay, nako. Nakakasad lang din. So yan, China Boost na yan, for sure, big time yan or maraming partners yan. Sana parang ililink nila yan na parang yung nangyari sa Tukhang dati na parang kung may mahuli silang isa, kumanta ka ng mga kilala mo, something like that, 'di ba? Para wala rin, magiging chain din siya na sobrang dami din nating mahuli At saka yun, para kahit papaano bumangon-bangon naman yung Pilipinas pagdating dito amazing lang din kasi according to Mr. PBBM is ngayon lang nila yung batas na yan, ngayon lang nila yan na aprobahan tapos ngayon lang sila nakapag-sample pa na ito yung first cases nila na 200 million worth of mackerels. 'Di ba? Sobrang good news 'yun para sa atin syempre at sobrang ganda din ng plano nila para hindi din naman masayang, 'di ba? Na 'yun nga pinamimigay nila sa Bucor or sa mga hospital ba 'yun or sa mga nangangailangan. So good thing 'yun ng mapakinabangan din. Tapos syempre 'yun nga
dumaan naman din to sa quality test, something like that. So sana always nilang gagawin yan, ano, kasi mahirap na. Alam naman natin yung bansang yan, mahilig maglagay ng mga chemical sa mga pagkain nila, di ba? So, at least. So, yun lang naman muna. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melbs Castle, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.